May mga sakit na kapag narinig natin ngayon, parang ordinaryong medical problem na lang. Pero may isang sakit na noong unang bahagi ng 20th century ay kinatatakutan sa maraming bahagi ng mundo. Isang sakit na maaaring tumagal ng maraming buwan. Unti-unting nagpapahina sa katawan at sa maraming kaso humahantong sa kamatayan. Ang pangalan nito tuberculosis o mas kilala bilang TB. At bago dumating ang streptomycin, ang mga doktor ay may napakalaking problema. Noong panahon bago ang effective antibiotic treatment, ang tuberculosis ay madalas tawaging white plague. Bakit? Dahil napakaraming tao ang namamatay dito. Ang TB ay pangunahing umaatake sa lungs at maaaring magdulot ng matinding ubo, panghihina at pagbaba ng timbang. May mga sanatorium kung saan inilalagay ang mga pasyente para sa pahinga, sariwang hangin at supportive care. Pero wala pang gamot noon. Isa sa mga scientist na nagtrabaho sa larangang ito ay si Selman Waksman, isang microbiologist sa Rutgers University. Kasama ang kanyang research team, pinag-aralan nila ang mga microorganisms sa soil. Bakit soil? Dahil ang lupa ay parang isang buong chemical laboratory. Noong 1943, habang nagtatrabaho sa laboratorio ni Waksman, nakapag-isolate si Albert Schatz ng isang bagong antibiotic mula sa Streptomyces griseus. Tinawag itong streptomycin. Dahil sa unang pagkakataon, may antibiotic na nagpakita ng makabuluhang activity laban sa Mycobacterium tuberculosis. Kailangan malaman, gagana ba ito sa tao? Ligtas ba? Anong dose? Nagsimula ang clinical testing noong 1944. Isang pasyenteng may malubhang tuberculosis, si Marjorie, ang isa sa mga unang taong nakatanggap ng streptomycin treatment sa United States. Ang response niya sa gamot ay naging mahalagang ebidensya na maaaring maging effective ang streptomycin laban sa TB. Pero may isang malaking problema, resistance. May TB bacteria na maaaring magkaroon ng mutations na nagbibigay ng resistance sa gamot. Kaya sa TB treatment, naging mahalaga ang paggamit ng combination therapy. Iba't ibang gamot magkakasama sa tamang regimen. Ang pagdating ng streptomycin ay nagbago ng treatment ng tuberculosis. Ngayon, may antibiotic ng direktang lumalaban sa bakterya. Ang sagot ay natagpuan sa isang bagay na halos hindi natin pinapansin, lupa. Minsan, science really knows how to hide its best surprises. Noong 1952, natanggap ni Selman Waksman ang Nobel Prize para sa discovery ng streptomycin. Pero mahalaga rin ang contribution ni Albert Schatz. Ang streptomycin ay hindi lamang isa pang antibiotic. Ito ang isa sa mga unang tunay na breakthroughs laban sa tuberculosis. Mula sa lupanin patungo sa laboratorio at patungo sa kasaysayan, ito ang tinig ng kasaysayan. Dahil bawat gamot may kwento.